ordinaryong tao. Pero ba't nagtatagumpay yung dynasty na yon? Samantalang alam naman ng tao na napapagod na dapat sila. Ano sa palagay ng psikolohiyang nasa likod niyan para matugunan natin na pag ikaw ay pong senador, maaari natin talagang maisulong yan. Alam mo, Carl, magtataka ka eh. Kapag kausap mo yung ordinaryong mamamayan at pinag-usapan niyo yung political dynasty, I think 99% mag-a-agree sila na kailangan wakasan na yung paghahari ng mga political dynasty. Kasi alam naman nila yan eh. Alam na ang karanasan ng karaniwang Pilipino yan na yung mga nasa poder, na sila na nandyan yung pang ilang henerasyon, talagang magsasamantala. No? At resulta talaga niyan ay korupsyon at abuso sa kapangyarihan. Pero on voting day, hindi nagre-reflect yung ganong bakit? Yung ganong pag-iisip ng mamamayan. Ganong gigil, no? Yung ganong gigil. Alam nilang mapagsamantala yan, pero pagdating sa eleksyon, yun pa rin ang pipiliin. Alam niyang korap yan. Yes. Alam niyang yumaman yan. Oo. Ang isang tingin ko dyan, dahil wala silang choice. Kasi kadalasan, sa mga, lalo na at the provincial and city-town level, ang choice mo lang naman, 2 dynasty o 3 at the most. Kumbaga, minsan nga magkakapatid na naglalaban eh. Minsan nga magkakamag-anak sila eh. Kumbaga, hindi naman nabibigyan ng choice. So tingin ko, halimbawa, sa ngayon, sa Senado, alam naman natin, siyam dyan ang tumatakbo ngayong magkakapatid, no, if ever. Pero pag nakita ng tao na may ibang choice, at yun ang gusto kong ihapag sa kanila, kung may choice namang iba, tingin ko pipiliin naman ng tao yan. At kailangan talagang pukpukin pa, no? At ipaunawa pa rin sa taong bayan na sa panahon ng eleksyon, secondary yung matatanggap mo mula sa politiko. Pag-isipan talaga yung pangmatagalan at yung kinakailangan ng ating bayan. So tingin ko, pag nag-present tayo ng magandang choice, ng option, at naipaliwanag natin ng mahusay, pipiliin ng tao yung iba naman. Tama yun, kasi talaga naman gagawin ng tao is to choose. Pero siyempre, mamimili siya among the choices. 66 kayo, ano yung kakaiba na dapat isama nila sa 12 yung dedicacy? I walk the talk. Pag ako sinabi kong wawakasan natin ng political dynasty, nagsisimula yon sa katotohanan na ako mismo, hindi ako galing sa political dynasty. So walang pagpapanggap ito. At talagang mula nung namulat ako sa politika, kasama na yan sa nilabanan natin. No? Kaya rin ako naging volunteer nung NAMFREL noong 1986. Lumaban tayo doon sa paghahari ng mga Marcos at that time. Kasi nakita ko na political dynasty din yun eh. At kailangan ng mawakasan. So, sa simula nung aking pagkamulat sa politika, gano'n na yung aking pananaw. At hanggang sa ngayon, in fact, 2 weeks ago, pumirma po kami nung aming mga kasamahan sa Makabayan Party na kapag kami ay nahalal sa pwesto, ni isa sa mga kapag-anak namin ay hindi namin papayagan tumakbo. When you say kamag-anak, core family? Well, second degree of consanguinity and affinity ang definition. Sabihin, yung lolo, tatay, nanay, asawa, kapatid, anak. Apo. Yung circle na yun. Apo. So pag nanalo ang Teddy Casino, walang kapatid, magulang, anak, apo, si Teddy, matatakbo. Yes. Kinikilala naman natin na yung ibang may mga politiko mula sa ilang pamilya na mahuhusay. Okay. Hindi naman natin pinagbabawal yan eh. Ang problema natin, yung hindi lang yung sunod-sunod eh, yung sabay-sabay. Kasi nawawala na yung check and balance.